Ano-ano po ba ang kailangan sa paggawa ng silage? Ang proseso po sa paggawa ng silage, unang-una, kinakailangan po natin ng makinang itong forage chopper, at kung ano pong available sa atin na grasses. Usually po ang ginagamit natin ngayon dito sa Pilipinas ay ang Napier at ang corn. Ano po ba ang tinatawag na silage? Sa madaling pagkaintindi po ng nakararami, ito po yung pagbuburo. Para po bang kung sa pagkain yung paggawa natin ng atsara. Ang kagandahan po ng silage, ito po ay magagamit natin pag po mahaba ang tag-araw, pag mahabang pag-ulan. Nang sa ganun po, makukontinue po natin yung supply ng pangangailangan ng mga alaga natin. Pwede po itong gamitin unang-una sa mga baka natin, sa kalabaw natin, sa kambing. So sa mga ruminants po na tinatawag, ito po ang pangtulong natin, pansuporta. Paano po ba ang proseso ng paggawa ng silage? Ang proseso ng paggawa ng silage, tatlo lamang po yung pamantayang ginagamit ko. Unang-una po, yung cut size. Yun nga po yung ginagamit natin itong forage chopper. Ang ideal po na maganda is at least 1 inch po ang haba niya. So yun po, ang kagandahan naman po nun, ang kanyang pagko-compact, kunyari po ay gagawa tayo sa isang drum o sa plastic, ang air po na papasok sa kanya ay halos zero. Yun po ang kinakailangan. Para sa fermentation po, yun ang paggawa natin ng silage. Yun po ang sekreto na dapat talagang hindi mawala. Kasi kung magkakameron po siya ng air, na kahit kaunti lamang, diyan po magsisimula yung haamagin siya, yung magkakameron po ng amoy, so hindi po yung matatahog nating silage kasi nga po, hindi po siya kakainin ng hayop. At ang pangalawa po, yung tinatawag po nating compacting. Yung compacting po, yun po yung pagsisiksik. So ang pagko-compacting naman po, every 5 inches po ng kunyari po sa isang drum o sa plastic, ko-compact po natin siya. Gagamit po tayo ng kahoy para po madasik siya. Every 5 inches po, hanggang mapuno po yung plastic drum or yung plastic. At yung pangatlong proseso, yung pong gulang o yung klase po ng damo na gigilingin natin, na at least po yung gagamitin natin kung napierman niya or yung corn is 70 plus days. Yun po yung ideal na maganda pong i-silage. At least po yung makukuha natin sa kanyang moisture content is 80% at yung dry matter po ay 20%. So more or less ganun po naglalaro siya.